Hello, what's up guys? Welcome back to Goodberg Production. I'm here, your boy Plamotif, giving you guys another reaction video. And this time I'm going to talk about Flip Top Poison 13 versus Plaridel. At ito nga pala ay requested ni Mike Libres 6101. Plaridel versus 13, sana mapansin. Salamat. At nandito tayo ngayon at nagbabalik. At kung bago ka lang rito sa channel natin, huwag nyo kalimutan mag-subscribe, i-like, i-share yung video natin. At mag-comment na rin kayo sa loobin nyo kung napanood nyo yung video na to, hindi sa akin kundi sa video na to. Ganun pa man guys, maraming salamat sa mga naantabi pa rin at nandito pa rin kayo at nag-aabang at sinusubukan ko makahabol at makarami tayo. Kaya nakita ninyo sunod-sunod yung react ko, 2 beses ako naglalabas everyday. Ganun pa man guys, bigay ko lang yung pedigree ko bago tayo mag-start. I'm a music producer in California, I'm an audio engineer and at the same time master hypnotherapist, I'm an NLP master practitioner guys. Gawin natin ito guys para makarami tayo. Poison 13 versus Plaridel ng Isa Buhay 2023. Kung masasaktan kayo guys, sana habaan niyo yung pasensya niyo. Yung mga sinasabi ko rito tumatakbo lang sa isip ko at yung sinasabi lang ng artist natin. Ganun pa man, let's do it. Makinig sa mga barang malupit. Pangalan ko ay Plan at ako'y hagupit. Sa mga nagyayabang sa akin, kayo'y manalangin. Kasi ang mga tama ninyo parang natin. Guys, i-advance ko na guys para makatapos. Susunod na event. Flip Top Zoning 16 dito pa rin. TIU Theater Makati. Isa Buhay 2023. Battle ang parating. Flip Top magingay para sa parating natin laban. Shoutout sa lahat ng MCs na bumubuo ng liga, lahat ng mga kasama natin dito at mga kasama natin na sa mga susunod na event, susunod na taon pa, lahat ng supportang tunay live online at mula 2010, lahat ng represent collabs din, shoutout sa kanila. Sa kanan ko, representing Bataan at Cavite, para sa inyo, magigay tayong lahat para kay Poison 13. Record 22.6, wow, grabe naman, ang ganda ng record niya Poison 13. Shoutout sa artist ko, Kenji Sam, Soblab Tattoo, Nisco PH, kay Ma'am Maris at Sir Ryan Robas, Boss Kaloy, Benji Rayala, Hypebeat, kay Dudes, Fredo Ferrer, at sa Cavite Pride, saka sa Grateful Films, nandiyan sila. At sa kaliwa naman, galing pa ang Tagum City, para sa inyo, magigay tayo lahat para kay Plaridel. Sa buhay, dapat laging positibo. Hindi naman to drug test na kailangan negatibo. Kung Love ka, tanang hip-hop sa Tago, may na mo si Away, love na lang. Yeah, shoutouts Candelabra, shoutouts Kalawakang Crew, Pac, Snub. Nanalo ng coin toss, si Poison 13. Pinili niyo mauna. Plaridel, tig 2 minuto dapat. Pakinggan natin pitong hurado natin, Zoning 16. Plaridel. Check. Game? Mr. Completos Ricados. Binababa pa yung camera, masyado nang matutok na nga yung camera eh. Lakasan yung boses nyo. Nahihirapan na nga yung nag-ano ng si Kuya Kebs nahihirapan na mag-ano ng mic. Nanalo ng coin toss, si Poison 13. Ba naman Pinili kayo? niyo mauna. Plaridel, tig 2 minuto dapat. Pakinggan natin pitong hurado natin, Zoning 16. Plaridel. Check. Game? Mr. Completos Ricados, pwede na bang i-marinate? Ibang level pag nag-imitate kahit pa-anime, kayang i-fabricate, pero di ako na-fascinate. Existence mo, invalidate. Pagkat pinagdikit-dikit mo lang mga karakter, tangina mo, isa kang copy-paste. Flip top game? Kasi, sunod-sunuran sa batas. Law-abiding citizens yung mga pre. Wala namang bitbit na punchline. Ang sasabihin niya lang, yeah! Coincidence. Pareho kayong may mark sa pangalan, pero di ka pwedeng i-endorse. 4 years ang College of Law, walang batas na short course. Isang halfling na Jack Sparrow. So, kalahati lang na kopya. Idagdag natin si kalahating Luffy na Masta para maging buo ka na pirata. Jack Sparrow, Luffy, nagets ba yung analogy? Low quality yung copy kapag pirated yung CD. Oh yes, nag-fail yung mimicry. Sa gulangan, Ginoong Rodriguez pa rin yung oldest. Lamang ka lang ng konti kay Dopey, pero di ka pa rin naging dopest. Kaya itong pandak,
Nalaglag ngayon nga. Bugok itong tanga. Hindi ka magiging halimaw kahit pwede kitang ipasok sa banga. Isa buhay, taon-taon kang namamatay. Taon-taon ding humihirit. Okay lang na pabalik-balik, umulit-ulit, kasi pusi naman siya. Siyam na buhay kanyang limit. Siyam na buhay champion. Mag-ingay para kay Pussy 13. Kasi sa height ka nagkulang, tangkad mo hanggang bewang. Di mo naisip man, pwede kitang tawaging isang middleman, walang ligtas sa decapitation. Kahit pa isang veterano, may mid-level exception. Ito ay murder this year. Pupunitin ka in half para masabing ikaw ay isang mid-tier. Early bonus ba to, Arik, my dear? Pagkat itong kalahating taong mamamatay to sa mid-year. Wow, verse yun ha. Ang ganda yun. Lahat ng linyang binitawan, may salitang mid. Time for you to think and learn. Kaya ka laging lagpak sa semifinals, magaling ka lang sa midterms. Kaya Lodigo, dapat iukit mo. Lodigo, dapat iukit mo. Yung kodigo, magiging legal lang yung pangungopya kapag nilagay mo sa utak mo yung kodigo. Kaya sorry bro, ibabaon mga saksak para blood flow ay may drainage. Itong bad genius na may kodigo. Sa tagiliran na may leakage. At kahit multiple image, di ka pa rin naging panalo. Palpak impersonations, di mo kami nawili. Ni Pumuseno kasi ginaya mo na lahat. Hindi ka pumaltos, pero di ginaya yung teacher. Kaya di ka nakapagtapos. Daming katauhan, dami mong kulay, at sa dami ng dami mo, di namin alam kung sino ang tunay. Kaya sa rekto ka rumekta, pagawa ka na ng kopya, saka mo na ako yabangan ng papel mo sa buhay kapag meron ka ng diploma. Guys, na-appreciate yung ginagawa ni Plaridel pero very plain yung ano niya, yung angle niya about sa copycat. Naintindihan ko naman yun, guys. Pero, very vague din kasi yun, guys, eh. Explain ko lang, guys. Hindi ko inaatake si Plaridel, guys. Baka inisip niyo naman, tagapagtanggol na naman ako ni Poison 13. Kasi meron kasi mga ideolohiya na parang ang hirap hanapan ng butas. Katulad ng copycat na yan. Kasi yung style, guys, ano yan eh, mahirap din kumuha talaga ng style. Mahirap gumawa. At yung mga style na yan, it takes time para ma-develop, fully develop. At kahit ma-develop mo yung style na yun, meron pa rin pinagkuwaanan yun eh. Ang hirap, guys, katulad ng pagrarap, hindi naman yan original natin, hindi naman original din ng ano yan, di ba? Parang may kanya-kanya talagang style yan eh. Tayo kasi, before pa mag-exist yung rap, meron tayong balagtasan talaga, guys. Balagtasan sa stage, isa-isa lang. Wala na lang gumagawa nun, di ba? Tapos, yung, marami kasing bagay, guys, na pwede natin italakayan pagdating sa bagay na yun. Pero pag sa buong round ni Plaridel, isang angulo lang, pagiging mid-tier niya, ayun, maganda rin yung part na yun. Sa tingin ko, tumatak yun. Pero kailangan din talagang huminto eh. Pagkatapos mo ilabas yung bara mo, hayaan mong ma-digest yun ng tao para ma-appreciate. So, sa tingin ko sa part na yan, may tumatak na linya si Plaridel, pero yung bumalik na naman siya dun sa angle na nanggagaya si Poison 13. But anyway, tuloy natin, baka may masabi si Poison 13. Eh di kayo na may diploma, kayo na may Form 137, Well, guys, yung usapang diploma, hindi rin naman dapat yung pinagyayabang din eh. Ako talaga mayabang ako pa kasi may meron akong mga nakamit. Pero depende rin kasi yan sa kung anong nakamit mo. 'Di ba? Kasi meron kasi yung mga pag-aaral na kailangan talaga ng diploma at meron ka talagang papasukan tulad ng pagdodoktor, pagiging inyenyero. Hindi mo naman yan makukuha sa streets, guys eh. Street knowledge o diskarte, hindi mo makukuha yan, guys. Kahit nung unang panahon, kailangan merong apprenticeship. Paano gagawin yung pagiging nurse, paano pagiging doktor, paano magiging inyenyero. Kung wala mang school dati, merong apprenticeship. Kahit ngayon pagtatato, may apprenticeship yan, guys eh. Sa panahon ngayon, wala nang ganun. Sa dami ng mga label ngayon na pwede mo matapos at magkaroon ka ng diploma tulad ng music, etc., parang oversaturated na, guys eh. So, pretty much kung ako tatanungin, makapagtapos ka ng high school, pwede na. You know? Kasi at the end of the day, yung sinasabi nga ng lola ko dati,
mahalaga marunong ka bumasa at sumulat. Totoo yun, guys. Totoo yun. Basta, ang mahalaga, matuto kang bumasa at sumulat. Pero kung gusto mong maggamot ng maggamot, kailangan mo maging doktor. Hindi ka pwedeng, di ba, pag nagkasakit ka, hindi ka naman pupunta sa, madiskarte yan, alam niyo paano ka gagamutin. Hindi naman ganun, di ba ganun, guys? Kailangan mo talagang pumunta sa isang espesyalista na nakapag-aral. Kung papaayos mo yung bahay mo, hindi mo naman yung basta anuhin lang didiskarte mo lang. Hindi. Kailangan mo rin pumunta sa engineer, o sa tao na nakakaalam paano magdisenyo ng bahay para kung sakaling magkaroon ng landslide, gumuho, nagkaroon ng lindol, masalba yung bahay mo. 'Di ba? Hindi ka naman pupunta sa masakit yung puso mo, hindi ka naman pupunta sa may tao may diskarte lang para ayusin yung puso mo. Walang ganun, guys. Kailangan mo pumunta sa espesyalista pa rin talaga. So yung mga bagay nun, kailangan ng special na lugar, special na lokasyon, special na talino, kagamitan para maaral yun. At yung pag-aaral ng mga bagay nun, it takes some time. Kahit gaano ka pa ka-milyonaryo, guys, kahit bilyonaryo ka pa, at the end of the day, pag nagkasakit ka, kanino ka pupunta? Sa doktor pa din. Espesyalista pa rin. Sa kanila pa rin pupunta yung buhay mo kung kailangan mong masalba, 'di ba? Tapos Diyos na yung bahala kung sasalba ka ba niya o hindi. 'Di ba? Kaya ingatan niyo palagi yung sarili niyo, guys. Kaya pag-usapan ganyan, meron talagang mga talino na kailangan talaga ng diploma para masabing mayroong kredibilidad para gawin yung bagay na yon. Ang diskarte kasi, guys, ang diskarte, guys, huwag niyo kakalimutan, action yun. 'Di ba? Verb yun, hindi yung noun, 'di ba? Yung pag sinabing diploma, guys, isang uri yun ng titulo para sa taong nakapagtapos. Yung diskarte, action yun, kung gaano kakahusay pagdating sa bagay na to. 'Di ba? Yun yung action, yung paano mo gagawin yun, yung diskarte. 'Di ba? Pero yung talino, guys, yung talino, nakukuha yan sa isang lugar na merong na-specialize para sa bagay na yun. Tulad ng pagiging engineer, computer 'di ba? Something like computer science, engineer. Sa tingin mo ba yung taong may diskarte kayang gawin yung computer science? Physicist, astrophysicist, hindi nila magagawa yun, guys. Kailangan mo talaga ng talino, babigay sa iyo yung kaalaman na yun para meron kang idea. Kasi hindi lahat nakakaalam ng mga bagay na yun, guys. Kailangan mo pa rin ng diploma sa mga ganung klase ng mga bagay. Ganun pa man, guys. Tuloy natin. Sorry, guys, napakwento ako, guys. Basta Kapatid ko street nagtitext, knowledge ko from 187, Mobstas. Hoy, Blaridel. Napanood ko yung music video nyo. Oxpar. Iba tropa. Grabe yung aktingan pang Oscar de la Hoya. Tanginang kanta yan. Inhale, exhale. Naaawa ako sa kapakanan mo. Ginawa nyo pang chorus, edi umulit-ulit yung katangahan nyo. Kala ko pa naman yung makakalaban ko sa next stage, halang. Natapat ako sa eng-eng na yan. Puta, after CPR, inhale, exhale naman. CPR o inhale, exhale, di naman magkaiba. Malalagot pa rin yan sa walang balak magpahinga. Malalagot pa rin yan sa walang balak magpahinga. Malalagot pa rin yan sa walang balak magpahinga. May nalalaman ka pang kaming mga Bisaya, may pagkasadista. Sadista? Sorry. Sabag. Malalagot pa rin yan sa walang balak magpahinga. Tangina mo. Malalagot pa rin yan sa walang balak magpahinga. Sorry. So, malalagot pa rin yan sa walang balak. Sorry. Barakuway nakasentro. Para lamang mapanesto. Di ka naman mabangis, kaya nga alis, hangat pumaestro. Kanta mo napaka-wex, bro. Tapos wala pa sa metro. Kung usapang rap at music, di mo ko kaya sa gento. SB13 tawag dun. Meron kang wordplay, merong bars, pero delivery malamya. Wala kang multi, walang jokes at sense of humor, walang yak, walang karisma, walang impact. Kung kaya eto ka, bro. Ang problema lang dun, pare, lahat yun meron ako. Gregorio Napansin ko kaya nawala si Poison kasi hindi niya nakuha yung crowd reaction sa dapat niyang makuha sa part na to. Kaya pakiramdam niya na nabully siya ng crowd sa part na to.
Hell, naaawa ako sa kapakanan mo. Ginawa nyo pang chorus, edi umulit-ulit yung katangahan nyo. Kala ko pa naman yung makakalaban ko sa next stage, halang. Natapat ako sa eng-eng na yan. Puta, after CPR, inhale, exhale naman. CPR o inhale, exhale, di naman magkaiba. Malalagot pa rin yan sa walang balak magpahinga. Ayun walang nakuha na crowd reaction dyan si Poison 13. So, nagulat siya doon. So, yung pagkagulat niya sa pagkawalang reaction doon, parang nag-worry siya. Tapos yung worry, umakyat sa utak niya, sa subconscious mind niya, tapos nabura yung memorya niya. Shit, man. Ayun ang pinakamahirap dun eh. Kasi nangyayari talaga yan eh. Pag kinakabahan ka, na-pressure ka, na bigla kang nagulat o kaya hindi ka na-appreciate, na parang nag-doubt ka sa sarili mo, tapos yung self-doubt na yun, kakainin ka talaga nun. Dahil yun, tapos mawawala yung confidence mo, mag-chain reaction yun, tapos mawawala yung memorya mo sa bagay na yun. Nawala yung doubt, nawala yung confidence mo sa linya mo, kaya nawala ka din talaga. Which is understandable. Ang laking sayang nun. Sa first round, talo na kagad si Poison 13. I'm sorry Poison, pero Plaridel kagad round 1. Ang laki kasi nung kinuha niyang after nung 49, umabot siya ng almost 30 seconds. 30 seconds o 40 seconds na nag-choke siya. Good pa rin yan sa walang balak magpahinga. 50. Ubos, guys. Malalagot pa rin yan sa walang balak magpahinga. Kaya naintindihan ko kung ano. May nalalaman ka pang Sayang. kaming mga Bisaya. May pagkasadista. Sadista. Sorry. Asa ba? Malalagot pa rin yan sa walang balak magpahinga. Ina mo. Napamix niya pa yung susunod niya na verse. Tumalon siya eh. Kasi siya eh, sayang yun talaga. Kasi yung crowd reaction din talaga eh. Malaking tulong din yung nasi-cheer ka eh. Kasi na-hype ka na sabihin yung mga bagay na dapat mong sabihin. So nag-jump in siya sa susunod na verse na sa tingin niya makakuha siya ng reaction, pero nakalimutan niya may kasunod pala dapat yun. Lagot pa rin yan sa walang balak magpahinga. Sayang na wala siya. Sorry. So, malalagot pa rin yan sa walang balak. Yung talaga guys, memorization, mahirap. Hindi ako magaling sa memorization na ganyan. Tangina. Sorry. Barakuway nakasentro. Para lamang mapanesto. Di ka naman mabangis, kaya nga alis, hangat kumaestro. Kanta mo napaka-wex bro, tapos wala pa sa metro. Kung usapang rap at music, di mo ko kaya sa gento. SB13 tawag dun. Meron kang wordplay, merong bars, pero delivery malamya. Wala kang multi, walang jokes at sense of humor, walang yak, walang karisma, walang impact. Kung kaya eto ka bro, ang problema lang dun pare, lahat yun meron ako. Gregorio Mano Plaridel, kahit parehong Del Pilar, alam mo na kung sinong mas pag ang usapan, General. Sayang. Sayang. Sa first round siguro nakuha na ni Plaridel. Obvious naman yun. Okay? Ang laking factors nun guys, yung choke niya. Inabutan mong nakikipagharutan. Yung asawa mo sa iba lumalandi. Reason niya, I'm just showing camaraderie. Pero yung camaraderie sa kama na uwi. Kaya humantong sa hiwalayan ang Marco at Patring. Ganap ng 3GS si Poise. Kasi dati siyang may bahay. Ngayon isa ng squatting. Pagsasama di mabuo. Tapyas parit may kulang. Sa kadahilan ng kanyang significant half. Di magawang magpakahulsam. Inakalang Maria Clara. Mainhin, magalang, malambing, napaka-romantic. Kaya pala di makabasag pinggan. Kasi nga, plastic. Pero ito yung plot twist. Ito yung plot twist. Nagloko ka rin naman. Hindi ka lang nahuli. Iniwan ka niya. Kasi di ka nagpatuli. Kaya
tumirik, paandar din na kayo makatakbo. Nagkakarerahan kayo kung sino ang malinis eh. Pareho kayo na nagloko. Sumisikip na ba mundo para sa inyo na mag-irog? Sa karagatan na lang kayo maglayag. Relasyong di na mahilot. Daluyan ay makipot. Pagkat pareho kayong namamangka sa dalawang ilog. Di ba ikaw si Moko Jin? Lahat kayang gawin? Jesus Christ! You think you can do all things? Makasalanan ka lang, Juan. Di ikaw si Johnny Sins. Kasi nagpapaka-bitch. Anong klase kayong magulang? Nagpapakapokpok kayo pero anak nyo ang napapako sa kahirapan. Pamilya, hinayaang magutom, mauhaw, naturingang gaya-gaya, putumaya, pero ba't wala nang kakanin sa araw-araw? Kahirapan, kamalasan, matalik na magkaibigan. Nung minsan binabagtas niya lansangan, pauwi sa tahanan, tangan-tangan, kakarampot niyang kitang, pantawid sana ng gutom, boom! Siya pa'y nasagasaan. Suot niya magagara, maaangas na clothing. Suot niya magagara, maaangas na clothing. Eh nung nadisgrasya ka at nagkasugat-sugat, wala man lang na pampadressing. Agoy depressing. Sa flip-top, bumabattle para makapag-cash out. So, para di maputulan ng kuryente, sumali din sa blackout. Pero sa hangout napupunta ang mga pera. Irresponsable kang ama, di marunong mag-alala. Puro ka lang daw ML, wala kang kwarta padala. Ang William. Kwarta padala. Nakikipaggera. Sa battle, nakikipagpatayan. Ito yung nakayayamot. Nakikipagpalitan siya ng bala, pero yung call of duties mo, hindi mo masagot. O ako yung may edad, humihina abilidad. Running 40 na ako mga brad. Ikaw, 40 mo running, tinatakbuhan responsibilidad. Kasi kayo yung tipong, pwede bang mangutang? I'm turning 40. Tapos ito naman yung 40 mo, yung 40 tapos yung 40 tsaka 40 pinagsama. Ang galing ng pag-aagawa ni Plaridel. Yung big props doon. Very witty yung wordplay. Sibilidad! Kasi kayo yung tipong, pwede bang mangutang? Pangpuhunan? Gusto ko sanang humasel. Pag singilan, di na maabutan, utang ina mo ang hassle. Kasi pinapili kayo sa buhay. Mag-aral o dumiskarte. Matuto sa paaralan o mahubog na lang sa kalye. Pero pinili niyong di na mag-aral. Dumiskarte na lang. Iyong iba dumidiskarte. May pangmatrikula lang sa paaralan. Kasi ang naabot ng sino man ay hindi tinadhana. Ito'y pinagsisikapan. Kaya babasagin ko sa iyo ang katotohanan at humihingi ako ng tawad. Ang tagumpay ng isang tao makikita sa kalyo ng kamay, hindi sa guhit ng palad. Meron naman mga tao na hindi masyadong makali yung kamay. Kasi talagang sa talino talaga yan. Once na nagets mo yung science ng pera, ano mo naman. Tuloy natin guys. Big props din kay Plaridel. Maganda yung mga linya na binitawan niya. You know, sa tingin ko, merong potential si Plaridel. Nasa proseso pa siya ng paggaling. Yun lang yung napansin ko. Hindi pa niya masyadong nahuhubog yung talento nandun na. Ang kailangan na lang yung sharpening ng skills na meron siya ngayon. Tuloy natin. Mahusay. Balita ko, sa McDonald's ka lang daw pwedeng mag-alaking. Ay siya, wag ako. Baka ibaon kita pre. Pakiwari ko'y pinaglululuko tayo ng bisakul na are. Yan, kaya nasasabihan ka ni Pistol ng word fillet. Ganyan ang bara mong bitbit. Malaman-laman ko'y kaya pala fillet kasi filet. Ba't naman ako mag-aalaking sa McDo, tarantado? E di sa Jollibee na lang, makakapag-champa ako. Ba? Sana di niya na hinawakan si Plaridel. Hindi kasi maganda yun. Hinahawakan mo, tinatapong mo ganun. Have some respect a little bit. Ka ni Pistol ng word fillet. Hindi naman dahil, diba, hindi ako sensitive, but, as a respect. Kasi, hinahawakan mo, diba? Mas maganda na yun, parang, kung kaya mo namang sabihin yung gusto mong sabihin na hindi mo na kailangan umalis sa kinatatayuan mo, then you can do it. Ng bara mong bitbit. Malaman-laman ko'y kaya pala fillet kasi filet.
sa McDo, tarantado. E di sa Jollibee na laang makakapagtsampa ako. Bars! Pero teka, ba't gayon? Naging Batanggenyo. Samantalang nung round 1 Ilonggo. Ikaw huwag mo akong ma-English-English kahit di ako magaling mag-English kaya kong paduguin yung ilong mo. Sinadya niya daw magsalita ng wikang banyaga para sa malansang isda siya hihigit. Sabi ni Ari ko, Pucha, labo yun. Di ko ma-imagine kung gano'n siya kabaho nun. Tanginang ripat yan, pantanga. Mabaho ka na nga, proud ka pa. Mabaho ka na nga, proud ka pa. Tapos nagribat pa siya kay C9, sabi niya, ginagaya ko daw yung sak maestro. Nope. Ginagaya ko daw yung sak maestro. Pero, ano Plaridel? Kaya mo pa? Nahiya ka pang ituloy. Nagaya mo na. Binanatan mo pa siya ng Kasi sak maestro SG3, baliktarin natin yung hagod. SG3, salary grade 3, mababa pa rin yung sahod. Salary grade 3? Talaga? Grade 3 Mas lang. binigyan ka ng 13. Pero hindi to 13 bad pay. Tsak sasamain ka bro. Dahil hindi ka mabubuhay sa salary na to kung marami siyang benefits. Tingnan natin endurance niya. Hindi Bars. secured yung buhay mo kahit may life insurance ka. Di lang basta binuli to, nilantad pa pinubliko. Walang nagturo dahil ultimo guro, ginulpi ko. Hipokrito, estupido. Kailangan bang imulti to? Sa sobrang bobo mo mag-wordplay para kang siyo. Basta tuloy pa rin kahit mag-overtime. Kita mo ang tunay na kulay ko kahit pa colorblind. Marupok daw si Moko G na ba'y napaka-corning line? Mangingibabaw ang kahoy sa battle parang court ng wine. Nag-joke ako kay Six Street. Bars din yan na mangingibabaw siya sa battle parang cork ng wine. Kasi yung sa wine, meron siyang wood doon na nakapasok. Kasi kailangan mo siyang i-cork para matanggal mo siya. Kailangan mo matanggal, yun yung wine na yun. Yan, kaya sinabi niya mangingibabaw sa ang ganda ng niya doon, ng analogy na yun. Bars din yun kasi very witty. Unang talo ko nung semis. Nag-joke din kay Luxuria pagkatapos ko kay Elvis. Nag-joke din ako kay Prince Rhyme. Masyado na bang X? Nag-joke ako nung round 1. In-advance ko na lahat. Di na ako mag-joke sa semis. Wow! Puking ina niyan, bars. So, ginamit niya yung choke niya nung first round para ma-establish niya na yung buong first, second round niya at third round niya at buong laban niya dito is pulido. Putang ana niya, napakagaling. Shit. So, ngayon nagkaroon ng basis yung round 1 niya kung bakit ganun, putang ana, shit. Pakatalino ng pagkakagawa ni Poison 13 dun, putang Sabi niya rito, Tunay na kulay so ang ginawa niya, sinacrifice niya yung round 1 niya, nag-choke siya para sabihin na nag-choke siya ng round 1 para hindi na ako mag-choke sa buong semis. Ibig sabihin, ginamit niya, puta, napakatalino ng pagkakagawa nun. Kaya lang, very risky. Very convincing yung ginawa niya doon, putang napakagaling. ko kahit pa colorblind. Marupok daw si Moko G na ba'y napaka-corning line? Mangingibabaw ang kahoy sa battle parang court ng wine. Mangingiba, kasi Moko Jin siya. Nag-joke ako. Version makingibabaw ang kahoy kasi Moko Jin siya, tas kahoy sa wine, perfect. Yun ang Kay galing. Six Street, unang talo ko nung semis. Nag-joke din kay Okay lang kasi sana mag-choke siya, sana, pero 5 seconds lang yung choke, like, oh shit, sorry, mga ganun. Kaso hindi, very, convincing na choke pero ang ganda ng pagkakagawa niya dito, man. Shit. Surya pagkatapos ko kay Elvis. Nag-joke din ako kay Prince Rhyme. Masyado na bang X? Nag-joke ako nung round 1. In-advance ko na lahat. Di na ako mag-joke sa semis. Ang inang linis niya. Wow, shit. Yan. Ang laking flip nun, guys. So, ginamit niya yung choke niya nung round 1 para sa fucking ending niya dito sa round 2 niya. So, even though nag-risk siya ng round 1, nakuha ni putang Poison 13 yung
yung round 2 dahil ang ganda ng ano niya, ng ending niya, putsang ina. Yung sacrifice niya ng round 1, yung naging malaking punchline niya para sa round 2 niya. Fuck. Laking bagay nun. Even though dapat panalo na si Plaridel, pero ang laki ng bagay na ginawa doon ni Poison 13. Very very intelligent, putang ana niya. Bibigay ko yung round 2 para kay Poison 13. Nakalimutan ko yung ginawa ni Plaridel sa round 2. So nakuha ni Plaridel yung round 1, nakuha ni Poison 13 yung round 2. Napakahusay no. Yung i-sacrifice mo yung round 1 mo para sa kahihinat na ng round 2 mo. Isipin mo yun, ang laking bagay no. Nakalimutan ko ang sinabi ni Plaridel ng buong round 1 at round 2. Nakuha ni Poison 13 yung round 2, napakahusay. Putang big props doon. Laking bagay nun. Putang ano yan. Pakatalino ng pagkakagawa. Tuloy nga natin. Husay. So lahat ng sinabi ko, kasi putang na convince ako. Akala ko nag-choke siya dahil nabully siya dahil pinapakita niya yung pag-acting niya, frustration niya, tapos yung pagsasorry niya, mga ganyan-ganyan. I'm very convinced. Isipin mo, this is my job, you know. Trabaho ko kumilatis ng behavior, tapos nakita ko na, putang yan. Kahit ako, to be able for me na magulat at mapaniwala doon, napakahusay at napakatalentado ni Poison 13 sa ginawa niyang pag-choke. Yung acting niya doon, napakahusay. Tuloy natin. Round 3. Game? Kahusay, galing. You are mentally congested. Depression. Napakahusay ng pagkakagawa doon ni Di ako naka-move on sa ginawa ni Poison 13. Very risky yung ginawa niya. Anxiety. Experiences ng mga tragic. Piece of advice, in case of a panic attack, wag kang magpapanik. Wag matakot. Remain calm. Wag matakot. Pigilan ang luha na tumulo. Duck, cover, and hold. Kasi pangarap mo, guguho. Suicidal thoughts, that's not your greatest fear. Baril itutok mo sa sintido para masabing, pistol here. Kasi may slack ka naman para sa burol. Pagkatapos, share ng M-site. Hindi. SM galing yung itim na sapatos. You see, kaya kitang patayin gamit mga tropa mo. Ganun ka witty, ka smart. 3GS as part of your death. Or 3GS till death do us part. Kasi sa hamon ng buhay, di ka pumapalag. Since birth ka ng duwag. Kasi sa hamon ng buhay, since birth ka ng duwag. Gender reveal gone wrong, sa ultrasound pa lang, walang nakita na bayag. Kasi kaya mong maging ganito, ganyan. Di authenticity yung basis. Sana mapagkamalan ka't mabaril, tawag dyan, mistaken identity. Sa may identity crisis. Kasi laging tanong ay sino? Anak ka ng arkitekto? Pero nabuo ka ng wala sa plano? Anak ka ng arkitekto? Life mo boring. Di man lang kinulayan yung buhay mo nung tatay mong puro lang drawing. Anak ka ng arkitekto? Ironies, grabe ang wild. You were searching for your tatay for a while. Para siyang wanted criminal, tapos yung naghahanap, yung unwanted child. Anak ka ng arkitekto. Katanungan ay masasagot. Baka magwala ka't mag-amok pag sinabi kong ikaw ang nawawalang pyesa ng makina ni Apo. Kasi, makina, laging pakaandar, cover up sa kanyang mga insecurities. Kunwari confident, state of perfectionism. Cover up siya ng cover up. Yan ang kanyang defense mechanism. At real talk, tagal mo na sa liga. Maliit pa rin no, TF. Alam mo kung bakit? Mukha kang palingkero, pero mahirap kang i-market. Tapos di ka pa productive. Kinakahiya ka ng iyong mga peers. Baguhan pa daw yung payo ng payo sa isang pioneer. Pagiging leader ng 3G, trabahong di magampanan. Naturingang governing body, pero di mapangatawanan. Ito'y paalala lang, hindi pambabanta. Walang bilang ang edad kapag hindi nagtatanda. Kaya nanatili kang alalay, kadugo mo na pagiging palpak. Bagay sa mga tulad mong sidekick, bibigyan ko ng tadyak. Tapos proud ka pa, leche ka, sana makuryente ka. Subukan mong magbuhat ngayon ng bangko. Ito ay siya elektrika kasi nagkulang ka sa lahat ng bagay.
Paano ka uubra? Tandaan mong nakakamatay lang ang lason kapag ito ay sumusobra. Kaya labas! You don't belong in my class. Wala ka sa class record ko. Wala ka rin sa record ng mga class. Maganda yung ginawa ni Plaridel doon lang talaga sa ano eh, sa idea. He has to slow down tapos i-digest niya na mabuti yung ano niya para ma-digest din ng tao. Nakakatulong din talaga yung ano, yung dahan-dahan na pagsalita ng words na ginagamit mo kasi minsan mahirap ma-appreciate yung mga ganong klase ng mga bagay. Nandun yung ano eh, yung talent ni Plaridel talaga eh. Hindi siya na-appreciate dahil pakiramdam ko nagmamadali siyang abutan yung energy na binigay ni Poison. Tapos paulit-ulit na siya sa mga words para lang makakapag ano siya sa ano niya. Pero na-appreciate ko pa rin Plaridel. Whistleblower ka, di ba? Yan ang sinabi mo kay Pito. Kung isa kang bitch na snitch, di ka namin kailangan dito. Teacher na snitch, emsing whistleblower at lahat nililingkes, balimbing sa dalawang trabaho kung saan siya nag-i-invest. Pues sinapak ko sa mukha niya tong talk shit na feeling blessed. Nung nagtamo ng 2 jobs, yun ang conflict of interest. Kahit may non-disclosure agreement, nag-breach of contract guru nyo. Pero teacher man o whistleblower, basta pagsisisihan mo, mga tinuro mo. Ginusto mo yan. Awit. My way ni Frank Sinatra to. Putang ina, patay ka pre, mali ka ng kinanta mo. Pues eto na yung big Laking reveal. bagay nun kasi yung whistleblower kumakanta sila sa mga nangyayari. Kumbaga sa nakita nakapunta ka sa nagtatrabaho ka sa isang corporate na korporasyon, tas corporate job mo. Tas may nakita ka mga bagay-bagay na hindi akma o hindi maganda para sa industriya. Tas sinasabi mo sa government. Tas tawag doon whistleblower eh. Parang panta-traidor na rin sa lugar na ano mo sa lugar na nagbigay sa'yo ng trabaho at nagpapakain sa'yo, nagpapasweldo sa'yo. Pero dahil nga hindi mo nga maate, parang ganun nga, yung kinakanta mo, patay ka sa mga kinanta mo, yung sabi ni Poison 13. Laking bagay din. At na-predict na to dati na magbabalik kaming mga legit Anunnaki. Hindi nyo kayang balikan pinanggalingan kong landas. Sa inyo na yung future, pinagharian ko ang past. Wala akong planong bumaba hanggat wala pang gold bars. Tas iyahain nyo tanso, tanga-tanga at boplax. Nananahimik ako doon, nakikinig ng bone tags. Hindi naman pala to yung nagtatawag ng old gods. Bars. Pero time traveler din daw. Alam ko, ngunit nagtatawag ng old gods yan at si GL. Kaya siya, sabi niya, hindi naman pala ito nagtatawag ng old gods. pala to yung nagtatawag ng old gods. Pero time traveler din daw, ngunit wrong timing hinatid. Siya ay advance daw magsulat at panahon ng tinawid. Baka no read no write pa rin pagkat mangmang at di batid. Hanggang ngayon di mo mabasa sulat ko sa pyramid. Wag mo na akong pilitin pang i-metaphor to please. Sige kayo na yung halimaw mga predator o beast. Kapag ako ang nag-transform ultimo Megatron to geese, wala nang meta-meta pag ako nag-metamorphosis. Binatibag ko yung guro, mukhang nagets nyo naman. Pinakitaan ng bangis, dilang panes sugatan. Behind the bars na sa akin, sir, kaya aresto na yan. Kung maaari, pwede bang ibang maestro naman? Bumanda na parang bilyar, may tinamaang na... Ang laking bagay nito, sana matuto si Plaridel dito kay Poison 13, paano yung tamang delivery, paano nilalakasan yung boses, paano... Laking bagay ng ginagawa dito ni Poison 13. Nagsilbi siyang masterclass. Nood. Pero dito pipiyo kahit yung tako maupod. Kaya ngayong hulog ka na, tanggapin mo ng malugod. Friend bata, mag-prepare, may kalalagyan yung kasunod. Sa, ano ba to? Third round na ba to? Sorry, 16. So sa tingin ko ang panalo si Poison 13 para sa akin nakuha niya yung second round at saka yung third round. Kasi sa tingin ko mas malinis yung delivery niya doon, mas convincing, mas maganda yung diction, mas maganda yung stage presence. I mean, si Plaridel naman medyo nag-stutter lang siya ng konti pa ulit. Sinasabi niya ng paulit-ulit yung mga lines niya para lang mapunta siya ulit sa game na yun. Parang mapapansin niyo naman guys. Pero sa confidence, sa dami ng angles, tapos sa impact,
Sa crowd reaction na rin, very entertaining si Poison 13, pati yung mga bar na binitawan niya. So I guess, nakuha ni Poison 13 yung second and third round. Pero Plaridel, kasi niris ni Poison 13 yung first round niya. So ibibigay ko yung first round para kay Plaridel kasi sa tingin ko okay naman yung round niya dun. Sa buhay 2023 battle, Poison 13. Pero kung manalo man sa Plaridel, wala tayong magagawa dun, guys. Ganun talaga eh. Depende na rin yan sa preference para sa kanila. Ganito, ganyan. Pero para sa akin, sa napanood ko, I think Poison 13 got the edge. Second and third round. First Plaridel, mag-iis pang beses para sa kanilang pareho. Ang Bata Dorado, advancing sa tournament, 5-2, mag-iay para kay Plaridel. Okay, 5-2. Kung panalo si Plaridel, then it's okay. Para sa akin kasi, even though may mga binitawan siyang doon, pakiramdam ko parang dalawang angle lang yung nabigay ni Plaridel eh. About sa yung personals tungkol sa asawa, mga ganyan. Hindi lang ganun ka-creative. At saka yung mga responsibility. Siguro yun yung nag-edge. Ayun na kasi nakikita ko na parang pwede mag-edge kay Poison eh. Yung mga sinasabi niya sa asawa, yung duties. Pero para sa akin, kung hindi naman ganun ka kung hindi ganun ka ganda yung pagkaka-deliver mo, nakakasira din yun ng ganda ng sulat mo eh. Mabigat nga yung sulat mo, pabigatan nga ng sulat. Pero kung hindi mo ma-establish ng maayos, hindi ka convincing, hindi ko rin ma-feel eh. Hindi ko kasi na-feel kasi yung energy niya parang isang part lang. Makikita nyo rin kasi yung ayos ng pag-deliver, ayos ng So, for me, kung manalo man si Plaridel, siguro deserve niya pa din. Pero para sa akin, sa tingin ko, mas entertaining, mas maganda yung angles ni Poison, mas creative yung punchline niya. Wala man masyadong personals, pero sa tingin ko, mas direct ang atake. At saka, hindi siya mas malinis. Yun lang. Tuloy natin. Yawa, daog. Yung Rafian, binoto ko si Plaridel. Bali, binigay ko yung round 1 at round 2 kay Plaridel. Tapos yung round 3, binigay ko yun kay Poison. Kasi ayun yung pinakamalakas na round ni Poison. Kung may... Sa tingin ko, round 2 and round 3 ang pinakamagandang kasi niris na ni Poison yung first round. Pag pinanood nyo talaga sa video, it's different. Isang round lang sana siya na ganun yung round 1, binigay ko kay Plaridel. Zaki, binoto ko Plaridel. Yung round 1, Plaridel yun kasi parang may plano si Poison na mag-fake choke siya tapos kukunin niya sa second round. Although nakuha ni Poison yung second round. Pero sa third, slight edge para kay Plaridel. Yun, medyo nakakalito pero 1-3 kay Plaridel. Round 1 kay Plaridel, kasi bitin yung round 1 ni Poison. Round 2, mas maraming haymaker si Plaridel. So, binilak yung punchline. Para sa akin, mas marami siyang pero solid yung turnaround ni Poison doon. So, halos dikit lang yun. Round 3, para sa akin, pantay sila doon kasi parang nahabol ni Poison yung momentum doon. Pero 1 and 2 kay Plaridel. Isa ako sa dalawang bumoto kay Poison. Bale, round 1, Matic, binigay ko kay Plaridel. Yeah, Plaridel. Kasi sinugal ni Round 2 Poison and round 3 round talaga. 1 niya, para dun sa setup niya para sa round 2. Round 2, pinakamalakas ni Plaridel na round yun. Pero para sa akin, lumamang ng ganila si Poison. Kasi nagustuhan ko yung concept niya. Yung konsepto, yung content talaga. Parang unang beses ko napanood sa Battle Rap. So yun, binigay ko sa kanya yung second round. Although, yun yung pinakamalakas na round ni Plaridel. Round 3, siyempre yung character na ulit sa Poison, napanood niya naman. Nandun na ulit yung gigil niya. So, round 2 and 3, binigay ko kay Poison. Round 1 kay Plaridel. Konting-konti lang. 2 and 3 sa tingin ko. Luxuria yun, binuto ko si Plaridel. Understandable na para fake choke naman yung round 1 ni Poison. Though parang masyadong bitin yung round 1 niya para mahabol yung round 3 tsaka 2. Though yung impromptu niya na freestyle sa round 2 sa ender na in-advance niya na yung
So, ang lakas nun sana kaso, hindi nga nahabol dahil sobrang bitin ng round 1 niya at sobrang na-overpower na ng round 2 ni Paladin. So, binoto ko yun para keep it up lang kasi. Binoto ko round 1 at saka 3 si Plaridel, round 2 si Poison. Haymakers talagang Plaridel, tsaka mas creative yung angles niya. Creative naman yung binigay ni Poison, lalo yung fake choke niya. Kaso, Kung creativeness lang, parehas lang may creativeness eh. Pero sa tingin ko yung delivery lang at saka yung tamang pag-atake at yung paano sasabi. Kasi guys, walang silbi kung ang dami mong mga sinasabi kung di rin nakakagets yung crowd. Kasi hindi nila masabayan, hindi nila makuha. May mga punchline talaga si Plaridel pero dahil nga sunod-sunod yung pagsabi niya, hindi niya binibigyan ng kakayahan ma-digest yung bagay na yun. So, parang nawawala ng effect yun eh. Kasi nagsisilbing stagnant, parang pare-pareho lang din yung energy. Pero sa ginawa ni Poison 13, naging masterclass yun eh. Sa tingin ko dapat si Poison eh. Pero okay lang, si Plaridel mukhang mag-i-improve pa naman siya. Siguro may natutunan siya dito. ewan ko, hindi ko alam kung legit yun. Pero, masyadong risky na ano tuloy yung round 1 na naging void para sa akin. Pero yun, aside from that, all in all, para sa akin, Plaridel pa rin, round 1 and 3. Solid na lang. Yun ko, binoto ko si Poison 13, 2 and 3. Bali yung second, nandun yung risk niya nung binigay niya yung round 1. So, para sa akin, nag-1-1 sila nung round 2. Tapos yung round 3 ako bumase. Piling ko, mas malakas si Poison. Yun lang naman. Pero, yun, congrats kay Plaridel, solid sila parehas. Ay. Ganun pala guys, maraming salamat guys. So, napakahusay naman ang ginawa nila. Deserve pa rin ni Plaridel kung manalo man siya. Pero hindi na magbabago yung points ko dun. Sa tingin ko si Poison 13 yung nanalo. Ganun pa man guys, bibigyan ko to ng 9 siguro. Hindi lang ganun ka-entertaining yung laban sa tingin ko dahil hindi ko lang nagustuhan din yung style pa ni Plaridel. Siguro he's gonna grow on me. Pag na-practice niya pa ng na-practice at nahasa niya yung style niya, makukuha niya rin yung loob ko sa bagay niya. Pero wala naman siyang dapat patunayan sa akin. Ganun pa man, congratulations kay Plaridel, bibigyan ko siya ng 9. Siguro kung mas magandang dikdikan, yung may karanasan palalo si Plaridel, siguro mas magiging masaya yung laban na to. Ganun pa man guys, maraming salamat guys. At bibigyan ko siya ng 9. Ganun pa man, galingan niyo sa lahat ng bagay na gusto niyo gawin sa buhay niyo, sa pamilya niyo, mga kaibigan niyo, mga tao na nakapaligid sa inyo. At higit sa lahat guys, magdasal kayo palagi. Plan Motive nga pala ng Good Pro. Ingat kayo lahat yan. Peace out.